Tubig! Tubig kayo dyan! Sigaw ng dalawang bata habang bitbit ang mga panindang hawak nila. Si Liza ay hawak ang bilaong may lamang banana cue, habang ang kuya nito ang may bitbit ng maliit na timba at may lamang mineral water. Bili na po kayo! Sigaw ng isa pang bata. Oh, Laila, hindi bang sabi namin sa'yo huwag mong iwanan si nanay sa pwesto natin dahil naroon si Lira at Liam? Walang katulong si nanay. Pasinghal na sabi ni Liza sa kapatid. Ayoko nga, kasi kayo na naman ang nagtitinda. Tapos ako wala na naman akong maiipon pang bili ko ng uniform ko at gamit pang eskwela. Gusto ko nang mag-aral. Nakasimangot at nangahaba ang mga nguso ni Laila sa sagot sa atin niyang si Liza. Laila, hindi ka makaintindi no. Matanda na ako. Kailangan ko nang mag-aral. Ikaw naman 8 taon ka pa lang at tinuturuan ka namang maigi ni na Kuya Leo at nanay. Bakit ang tigas ng ulo mo? Pasinghal namang tanong ni Liza, ngunit inismeran lang ito ng kapatid. Tama na nga kayo. Hindi ba sabi ni nanay sa atin, huwag tayong mag-aaway. Malas yan sa negosyo. Tingnan mo ikaw Liza, wala ka pang benta. Sabat ni Leo sa dalawang kapatid na nag-aaway. Kuya, sabi ko naman kasi, hanapan na lang natin si nanay ng mapapangasawa niya para hindi na tayo nahihirapan at hindi na mahirapan si nanay Marina sa atin. Suwestyon ni Laila. Ang akala mo ba madali lang yun? Paano kung salbahe ang mapangasawa ni nanay at hindi tayo tanggapin? Ano? Sagot ni Leo. Oo nga, ayaw ni nanay na hindi tayo mamahalin ng mapapangasawa niya. Kaya ikaw, huwag kang madaldal. Pasasaan ba at makakahanap tayo ng mabait na lalaki para kay nanay? Sabi naman ni Liza. Hayun ate, sa simbahan oh. Punta tayo doon, magdasal tayo. Turo pa ni Laila sa malaking simbahang naroon. Nang lumakad sila papalapit sa simbahan, nakita nila na may nagaganap na kasalan. Marami ang mga tao sa loob. Kuya, may nabasa ako sa pocketbook ni nanay. Sabi doon, kapag daw nasala ng babae ang hawak na bulaklak ng babaeng ikinasal, siya na ang susunod na ikakasal. Salaysay ni Liza. Kita mo na ate, marunong ka nang magbasa kaya dapat ako na lang ang papasok sa paaralan. Nakanguso na namang sabi ni Laila. Sa hirap ng buhay nila ay paisa-isa lang sa kanila ang maaaring mag-aral. Hayun na! Dapat pala'y tawagin ko na si Nanay Marina! Sabi ni Laila. Nagmamadali itong tumawid ng kalsada ngunit hindi sinasadyang may paparating palang kotse kaya nabundol nito ang batang si Laila. Laila! Sigaw ni Leo at Liza nang makita nilang nabangga ng kotse ang kapatid nila. Mabilis ang mga pangyayari at agad na napahinto ang sasakyang kulay itim. Anong nangyari? Sabi ng gwapong lalaki na iniluwa ng mamahaling sasakyan. Agad silang nilapitan ng binata. Laila, gumising ka! Kaya mo yan! Sigaw ni Liza. Laila, kuya tulungan niyo po kami! Tulong po! Tabi muna, titingnan ko siya. Sige, huwag kayong mag-alala. Humihinga pa naman ang bata. Mabilis na binuhat ng binata ang walang malay na si Laila. Kuya, saan niyo po dadalhin ang kapatid ko? Tanong ni Leo habang umiiyak. May malapit lang naman yatang ospital dito. Doon ko na lang siya dadalhin. Umuwi ka, tawagan mo ang magulang niyo. Sabi pa nito, isinama nito sina Liza at Laila. Kuya, puntahan mo kami ha? Sigaw pa ni Liza kay Leo. Oo, tatawagan ko lang ang nanay. Sagot ni Leo. Nang makita nitong umalis na ang sasakyan, agad na itong nagbalik sa kanilang pwesto ng nanay niya na nasa kabilang side ng kalyeng yon. Nanay! Nanay Marina! Sigaw ni Leo. Humahangos pa ito habang nagtatatakbo papalapit sa kanya. Leo, anong nangyari? Nasaan ang mga kapatid mo? Kunot ang noo ni Marina. Nagtataka siya kung nasaan ang mga nakababata nitong kapatid. Nanay, isinugod sa ospital si Laila. Kasama si Liza, nasagasaan siya. Sabi ni Leo na naiiyak kahit na humihingal pa. Ano? Gulat na sabi ni Marina. Kumakalat na nga ang pag-aalala sa kaniyang puso. Halika na, dalhin mo ko kay Laila ngayon din. Mabilis niyang kinarga ang bunso niyang si Lira at akay-akay ang 7 taong gulang na si Liam. Liam, humawa ka ng maigi kay Kuya Leo ha? Bilin pa niya
sa anak na si Liam. Lakad takbo ang kanilang ginawang mag-ina. Marating lang ang nasabing pagamutan. Leo, sigurado ka ba na sa ospital na ito niya dinala ang kapatid mo? Opo, nanay. Sagot ni Leo. Nako, baka mamaya naman sinadya niyang sagasaan ng mga kapatid mo. Baka mamaya masamang taong lalaking yun. Bakit mo hinayaang kunin niya ang dalawang kapatid mo? Mga babae pa naman ang mga kapatid mo. Nasaan na siya? Ipapupulis ko siya. Nag-hysterical na sigaw niya habang nasa labi sila ng ospital. Nay! Tawag ni Leo sa kanya ngunit hindi niya pinapansin. Ano ba, Leo? Hahanapin natin ang kapatid mo. Magtatanong ako sa emergency room. Sabi pa niya. Habang karay-karay ang mga anak, si Leo naman ay napapasunod na lang sa ina. Nais sana nitong sabihin na nakita na niya ang sasakyang nakabunggo sa mga kapatid. Nang nasa ER na sila, doon na siya nagtatanong sa mga nurse. Miss Nurse, may dinala ba ritong dalawang bata? Yung isa na sagasaan. Nag-aalala ako sa mga anak ko. Nasaan na kaya sila? Naiiyak na sambit ni Marina. Huminahon po kayo. Oo, may dinala po rito. At naroon po yung nagdala. Inaasikaso ang bilis at ilang gamot na inireseta ng doktor. Paliwanag ng nurse. Nasaan na bang lalaking nakabunggo sa mga anak ko? Dapat talaga ipapupulis ko siya. Mali ang ginawa niya. Malakas na sabi niya. Nanay, hindi naman po sinasadya ng lalaki. Si Laila kasi yung unang tumawid po bigla. Sabi ni Leo. Hindi, bata pa ang kapatid mo. Kaya nga dapat hindi kayo nagpupunta sa malayo sa akin eh. Sabi ko naman kasi kay Laila, huwag aalis sa tabi ko. Hysterical pa rin sabi niya. Alam mo, Mrs., huwag mong sisihin ang mga bata. Dapat nga sarili mong sisihin mo. Anong klaseng ina ka? Anong klaseng magulang kayo? Hinahayaan mo ang mga anak mo sa kalsada, sa kalye. Sabat ng lalaki. Hindi niya namalayang naroon na ito sa likod nila. Hindi niya ito kilala, kaya bahagya siyang nagtaka at nauunawaan niyang ito ang lalaking nakabundol sa anak niya. Aba, hoy lalaki, hindi mo alam ang sitwasyon naming mag-iina ha? Anong akala mo pinababayaan ko silang lahat? Inis niyang sagot sa lalaki. Kung hindi, mabubundol ba? Nasaan ba ang asawa mo at hindi kayo tinutulungan? Tanong nito. Nanay! Sabay-sabay silang napalingon sa kamang kinaroroonan ni Liza at Laila. Mga anak! Irap lang muna ang itinumbas niya sa lalaking nakabundol sa anak niya. Sabay nilapitan na ang mga ito. Mga anak, kumusta kayo? Laila! Mabilis siyang lumapit at eksaheradang tiningnan ang buong katawan ni Laila, maging si Liza. Nay, hindi ako. Si Laila lang. Sabi ni Liza. Si Laila lang ang naaksidente. Sabat ng lalaking hindi niya pinapansin. Pinunasan niya ang ilong niya ng laylay ng suot niyang duster. Tumulo kasi ang sipon niya sa kaiyak kanina sa sobrang pag-aalala sa mga bata. Okay naman daw ang kalagay ni Laila. Binili ko na ang lahat ng gamot. Mabuti na lang, gasgas lang ang tinamo niya sa nangyaring pagkabundol sa kanya. Saad ng binata. Malay ko ba kung bali ang buto ng anak ko? Kapag lang nalumpo siya ng dahil sa pangyayari, ipakukulong kita. Hit and run ang kaso mo. Eksaherado niyang sabi sa binata. Bahagya namang natawa ang binata. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Tanong nito sa kanya. Abay, antipatiko ka no? Siyempre! Maangas pa niyang tugon sa binata. Alam mo, Ale, ang ibig sabihin ng hit and run, tinakbuhan ko ang mga anak mo. Dinala ko nga sila sa ospital eh. Paliwanag nito. Oo nga, dinala mo nga, pero nasagasaan mo pa rin. Pareho lang yon. Kapag may nangyari sa kanila, sagutin mo. Sabi pa niya. Nay, tama na po. Mabait naman po si Mang David. Sabat ni Liza. Pwede na raw silang lumabas, pero si Laila, hindi pa pwedeng maglakad-lakad. Kaya bubuhatin ko na siya at ihahatid ko na kayo. Sabi nito sa kanila. Hindi na, kaya ko nang iuwi ang mga anak ko. Sabi niya. Baka mahirapan kayo. Total sabi mo pananagutan ko siya, kaya hayaan mo kong buhatin siya at ihatid kayo sa bahay niyo. Giit pa ni David. Hindi na, akin na yung mga gamot. Basta siguraduhin mong totoo ang sinabi ng doktor na okay lang ang anak ko ha. Kung hindi, hahanapin talaga kita't ididimanda. Pananakot niya sa binata. Nanay, sigurado po kayo? Tanong ni Leo.
ngunit palihim niyang kinindatan si Leo. Ang totoo ay wala siyang tiwala sa binata. Iniisip niya na baka masamang tao ito. Kapag nagkataon, hindi niya alam kung paano niya may pagtatanggol ang mga anak sa masamang tao. Oo naman, tara na mga anak, baka naghihintay ng mga tatay niyo. Sabi pa niya. Napaisip naman ang lalaking si David. Natawa na lang ito sa mga sinasabi niya. Mga tatay? Nasabi ni David nang mahina. Naiiling na lang niyang sinundan ng tingin ang mag-iina. Karga ni Marina si Laila habang akay-akay ni Leo ang dalawang mga kapatid. David! Gulat na napalingon ang binata. Oh, Carol, ikaw pala. Kumusta? Tanong nito. Nakadali ka raw ng bata? Natatawang sabi nito. Napakamot naman si David sa batok at tipid ng ngumiti. Kaya naglabasan ang dalawang biloy nito sa magkabilang pisngi. Oo nga at ang weird ng babae. Sagot niya sa kaibigang doktor. Ah, yun bang mag-iina? Madalas rito ang mga yan, lalo na kapag nagkakasakit yung mga anak niya. Ang dami niyang anak Sabi pa nito. Kilala mo ba sila? Yung nanay matapang na wala sa lugar. Idedemanda raw ako. Sambit pa nito na natawa. Maniwala ka ron. Panakot niya lang yun kasi nga mag-isa niyang tinataguhid ang mga bata. Nakakaawa nga Sabi niya, 2 yata yung ama ng mga anak niya. Naituro pa niya nang may pagtatakang direksyong dinaanan ng mga ito. Hindi, ano ka ba? Baka natakot kasi nga, madalas ngayong may mga nagaganap na krimen sa lugar na malapit, mag-isa lang siyang nangangalaga sa mga anak niya. Sabi pa ni Carol. Ganun ba? Nakakaawa naman palang sitwasyon nila. Sabi niya. Oo nga, tulungan mo kaya. Ang dami mong pera Kunin mo silang katulong. Mababait at masisipag ang mga batang yun, pati na yung nanay. Sabi pa ni Carol. O siya, mauna na ako. May pasyente pa ako. Umalis na nga ang doktora niyang kaibigan. Naiwan naman siyang napapaisip. Kinabukasan, maaga niyang naisipang puntahan ang kalye kung saan niya nabundol ang bata. Halos kalahating oras din siyang paikot-ikot sa kalyeng yon hanggang sa makita niya ang 2 batang nagsisisigaw sa gilid ng kalsada. Palitaw! Bili na kayo ng palitaw! Sigaw ng batang babae. Nakilala niya iyon kaya marahan siyang huminto sa tapat ng mga ito. Tubig! Mineral na malinis! Malinis pa po sa tubig na pinangpapaligo niyo! Sigaw naman ni Leo. Magkano ang mga yan? Tanong niya. Mang David! Gulat na tawag ng 2 bata at masayang lumapit sa kaniyang sasakyan. Siya naman ay marahang bumaba ng kotse niya. Kumusta na kayo? Nag-aalala ako sa inyo. Kanina pa ako paikot-ikot sa buong kalye. Hindi ko kayo makita. Mabuti narinig ko ang sigaw niyo. Sabi niya. Nako Mang David, lumipat po kasi si nanay ng pwesto. Doon na po kami sa may gilid ng simbahan. Madalas kasing may kasalan. Natigilan si Liza nang pasimpleng sikuhin ni Leo. Napansin niya yun pero hindi siya nagpahalata. Marami po kasing tao kapag may ganong gawain sa malaking simbahan. Alanganing pagngiti ni Leo. Ganun ba? Sige, bibilhin ko na lahat yung paninda nyo. Tapos samahan niyo ako kay Laila. Gusto ko siyang makita kung okay lang ba siya. Sabi pa niya sa 2 batang nooy nag-aalangan sa sinabi niya. Hindi po kayo takot sa nanay namin? Baka po ipakulong niya kayo. Takang tanong ni Liza. Hindi naman ganun kadali yun. Tsaka kaya nga gusto kong makita yung kapatid niyo. Baka mamaya may kailangan pa kayong gamot. Para mabili ko na agad. Mang David, hindi po ba kayo masama? May kumakalat kasing rapist at masasamang tao dito sa lugar namin. Kaya si nanay, ganun na lang ang pag-aalala. Puro babae kasi ang mga kapatid ko. Kami naman ni Liam, maliit pa. Tapat at inosenteng sabi ni Leo. Ganun ba? Kaya nga nasan ba ang mga tatay niyo? Nagkatawa na naman ang 2 bata. Kayo talaga Mang David, patula po kayo sa nanay namin. Wala po kaming tatay. Kaya nga po, natatakot si nanay. Gabi-gabi po ay may nakahandang pamalos tabi ng hinihigaan namin. Kaunting kaluskos ay agad siyang nagigising. Kwento pa ng 2. Nako, delikado pala kayo. Bakit? Hindi ba maayos ang lock ng pintuan ng bahay niyo?
Tanong pa niya. Kasi Mang David, luma na ang bahay namin. Wala naman kaming perang pangpagawa. Sa pagkain nga po ay kulang pang kinikita ni nanay. Tapos nag-iipon pa po kami pang bili ng gamit nitong si Liza. Papasok na po siya sa pasukan. Ako po hindi muna. Sagot naman ni Leo na kalaunan ay nagiging madaldal. Ayun po si nanay at mga kapatid namin. Masiglang na ituro ni Liza ang mga kapatid buhat sa bintana. Siya naman ay napako ang tingin sa ina ng mga bata. Napansin niyang bata pa naman si Marina. Medyo maganda rin ito. Kahit na nga madungis kong titingnan, hindi na nito may tali ng maayos ang buhok nito at ang duster ay may punit na sa bandang laylayan. Pero napansin niyang maganda pa ang hubog ng katawan nito kahit na losyang na kung titingnan ang pananamit. Sa dami nga naman ng anak ni Marina, alam niyang hindi na nito may isip pang magpaganda at mag-ayos kahit na buhok man lang. Nanay, kasama po namin si Mang David. Sabi ni Leo. Mabilis namang napalingon si Marina. Anong ginagawa mo rito? Mga anak, bakit dinala mo pa siya rito? Alam niyong abala tayo ngayon. Ayos lang po. Binili na po lahat ni Mang David ang paninda namin. Heto po ang bayad. Sabay abot ni Leo ng 5,000 sa ina. Ang laki naman ito. Nagtatakang tanong ni Marina. Nilakihan ko na para may pandagdag kang pangbili ng paninda mo. Sabi niya. Ngunit kinuha lang ni Marina ang 1,000 at ibinalik ang 4,000 sa binata. Nako, hindi ko yun matatanggap. Hindi ko pinagbibilang buhay namin. Ayokong tumatanggap ng bigay. Baka mamaya maningil ka ng higit. Sarkastiko nitong wika sa kanya. Grabe ka naman. Hindi okay lang sa akin. Marami akong pera. Tanggi pa niya. Umalis ka na. Ayos lang naman kami. Sabi nito na sinungitan na naman siya. Nalaman ko na may masamang tao na pag-alagala ngayon sa lugar nyo. Bakit hindi kayo sumama sa akin? May iaalok akong trabaho na mas magiging ligtas kayo. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Hindi kita kilala. Baka mamaya ikaw palang kriminal, mas lalo kaming mapahamak. Sabi nito na tinatapunan pa siya ng masamang tingin. Isa pa, may nag-iikot namang mobil ng pulis, kaya ayos lang kami. Sabi pa niya. Sigurado kayo? Sige, ganito na lang. Bibilhin ko na lahat ng paninda mo. Tapos umuwi na kayo. Yehey! Makakauwi na tayo, nanay. Sige na po, pumayag na po kayo kasi nagugutom na kami Hiyaw rin ni Lyra na pinakabunso sa kanila. Mang David, kapag po ba malaki na kami, bibigyan mo po kami ng maraming pagkain? Tanong ni Lyra. Lyra, kung magsalita ka anak para bang hindi ko kayo napapakain Nabubusog ko naman kayo, hindi ba? Malungkot niyang tanong sa bata. Sorry po, nanay. Sagot nito sa kanya. Mang David, umalis na lang po kayo para po hindi na umiyak ang nanay namin. Hiling ni Leo. O sige, aalis na ako pero umuwi na kayo. Etong 4,000 na lang ang bayad sa lahat ng yan. Sa palagay mo kasya na yan? Dadagdagan ko pa ng 1,000. Umuwi na kayo. Kahit na ayaw sana niyang iwan ang mga ito, napilitan na lang siya, pero hindi siya tuluyang umalis hanggat hindi niya nakikita ang mga ito na tuluyang nakapagligpit. Nasa kabilang kalsada lang siya at buhat doon ay tanaw-tanaw niya ang mga ito. Nakadama siya ng awa nang makita niya si Marina, nakarga si Laila, habang akay-akay ang isa pang maliit na si Lyra. At ang 3 bata ay may kanya-kanyang mga bitbitin na mga gamit nila sa pagtitinda. Nakakaawa. Bakit kasi nag-anak ka ng marami? Tapos wala ka namang asawa. Tanong ni David sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa naglalakad na mag-iina. Habang marahan niyang pinapaandar ang kotse niya upang hindi mahalata ng mga ito na sinusundan niya sila ng palihim. Ilang kalalakihang lasing ang humarang sa kanila. Uy, Marina, kumusta ka na? Sagutin mo na kasi ang isa sa amin para naman hindi ka mahirapan dyan sa mga anak mo. Narito kami. Sabi ng lalaki. Pwede po ba, Mang Dado? Ayaw namin sa'yo para sa nanay namin. Singhal ni Lyra sa lalaki. Abat, kayo pang mapili. Ang dami nyo kaya. Sa tingin nyo, may gwapong lalaki at binata pang magkakagustong manligaw sa nanay nyong amoy tuyo kasi halos hindi na makaligo dahil sa kakaalaga sa inyo. Singhal ni Dado sa batang si Lyra. Hoy, Mang Dado,
Mabango ang nanay namin para sabihin ko sa'yo. Inosenteng sigaw rin ni Laila habang nakapasan sa ina. Tumigil na nga kayo mga anak. Hayaan na natin sila, mga walang magawa. Singhal rin ni Marina sa mga lasing na lalaki. Pare, wala ka raw magawa. Ano kaya kung samahan natin sila sa bahay nila? Kayang-kaya nating gibain ang bahay nilang bulok na. Sulsul rin ni Kanor. Huwag mga pare, mabait pa ako sa kanila. Sagot ni Mang Dado. Dado, kung hindi makuha sa santong dasalan at pakiusapan, kuhanin natin sa santong paspasan. Napapadila pang sabi naman ni Badong. Ano ba? Hindi kami nakikipagbiruan sa inyo. Pwede ba? Iba na lang ang bastusin nyo. Natatakot na sa inyo yung mga anak ko eh. Sigaw ni Marina sa mga lasing. Pilit nitong tinatapangan ng sarili upang masindak ang tatlong lasenggo. Ang lalaking ito ang palaging nanggugulo sa kanya. Hindi ba kayo aalis? Lahat sila ay napatingin sa boses na nagsalita. Oh, sino naman tong asungot na to? Tanong ni Badong. Tumawag na ako ng pulis. Masama ang ginagawa nyo na tinatakot nyo sila. Mang David! Bulalas ni Laila, Lira at Liza. Pumasok na kayo at ako nang bahala rito. Tumawag na ako ng mga pulis. Hindi pwedeng ganito. Seryosong sabi niya. Oh siya, my sweetheart. Aalis na muna ako ngayon, pero asahan mong babalikan kita. Kumindat pa si Mang Badong sa ina ng mga bata. Ew! Sabi ng mga bata na halatang ayaw sa lalaking nanliligaw sa kanilang nanay. Nang makalis na ang mga lalaking lasing na gustong manggulo sa kanila, naiwan na lang sila sa labas ng harap ng bahay ni na Marina. Hindi siya umalis hanggat hindi dumating ang mga pulis. Nakatayo lang siya roon sa harap ng sira-sira at kalawanging bakod ng bahay ni na Marina. Mang David, pasok daw muna po kayo. Masayang tawag ni Leo sa kanya. Pwede raw ba? Opo, halina po kayo. Bahagya pa siyang hinila ni Leo. Nang makapasok siya, nakahanda na ang hapagkainan. Nakita niya na nakaayos na si Marina. Maaliwalas na ang mukha nito at mukhang nakapaligo na. Upo ka. Pasensya ka na. Ito lang ang pagkain namin. Nakita niyang nakahain ng ilang pirasong pritong itlog na may kasamang nilagang talong at maraming kanin. Ha? Ayos lang. Masarap kaya yan. Paborito ko kaya ang itlog. Nakangiti niyang sabi. Okay lang po Mang David. Alam po namin na masasarap parati ang ulam niyo. Sabi ni Leo. Kami po madalas pinitas na talbos ng kamote sa likod ng bahay. Sabat ni Lira. O kaya talong mula sa tanim ni nanay. Tapos itlog po sa nag-iisang manok na alaga ni Kuya Leo. Sabat din ni Liza. Ay, ate, bakit mo sinabi agad kung saan galing ang itlog? Dapat ako magsasabi nun eh. Wala na akong sasabihin. Naiinis na namang palahaw ni Laila. O siya, ano bang dapat ginagawa bago kumain? Sabat na ni Marina sa mga ito. Maya-maya ay nagsipikitan ng mga ito. Ikinagulat niya ang ginawa ng mga bata. Salamat po ng marami, O Diyos, sa aming masustansyang pagkain na binibigay niyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Usal ni Laila sa panalangin. Natuwa siya kasi kahit na anong nasa pagkainan ng mga ito, ipinagpapasalamat nila yun sa Diyos. Sige, kain na. Sabi ni Marina. Nag-uunahan ng mga bata na makakuha ng pagkain. Ngunit si Marina ang huling kumuha. Hindi niya tuloy alam kung magagawa pa ba niyang makikain. Nagulat pa siya nang lagyan ni Leo ng itlog ang pinggan niya. Inabot naman ni Liza ang ilang pirasong nilagang talong. Kumakain po ba kayo ng gulay? Pampahaba raw po kasi ito ng buhay, sabi ni nanay. Kaya po palagi kayong kakain ng gulay, Mang David. Sabi ni Liza. Salamat. Alam niyo ang saya ko ngayon kasi nakasabay ko kayong kumain. Palagi kasi akong mag-isa sa bahay. Napapangiti niyang sabi. Totoo ang sayang nadama niya ng mga oras na yon. Natutuwa siya sa mga bata kasi mababait ang mga ito at nagmamalasakit sa kanilang ina. Nang matapos ng kumain, sina Leo at Liza ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Si Marina ay nakaupo sa lumang sopa na naroon. Hindi ka pa uuwi? Hindi pa.
Baka kasi balikan pa kayo ng mga lalaking lasing. Mang David, tawag ni Marina. David na lang, bata pa naman ako. Baka nga magsing edad lang tayo eh. Sige. Okay lang kami. Sagot nitong muli. Marina, di ba? Oo. Sagot lang nito na tila naiilang pa sa kanya. Kailangan ko ng taga-asikaso sa rancho ko. May bahay ako doon. Sa Batangas at may alaga akong mga manok at ilang mga hayop. Mga baka, kabayo, kambing at may mga baboy rin ako. Nagpaalam ang mga nag-aalaga baka gusto mong kayo ang pumalit. Babayaran ko kayo ng tamang halaga at magiging ligtas pa kayo. Tayo-tayo lang ang naroon. Mabibigyan mo sila ng sapat na atensyon at pagkaing nararapat. Pwede rin silang pumasok sa paaralan. Alok pa niya sa ina ng mga bata. Sigurado ka ba sa inaalok mo sa amin? Tanong ni Marina. Naiisip kasi nito ang mga anak. Oo, pumayag ka na. Kesa narito kayo. Delikado. Nakikita ko na may masamang balak sa iyo ang mga lalaking yun. Delikado para sa inyo ng mga bata. Sabi niya na may himig ng pangungumbinsi sa ina ng mga ito. Paano naman ako makakasigurong hindi ka masamang tao? Tanong nito sa kanya nang may pagdududa. Kung masama ako, sana hindi ko na pinagamot si Laila. Tsaka nasa mukha ko ba na masama ako? Natatawa pa niyang tanong. Alam mo, Mr. David, hindi naman mukha o panlabas na anyo ang batayan ng pagiging masama at mabuti ng tao. Sagot ni Marina na nakaseryoso lang. Tama ka naman. Natitigilan niyang sagot. Sige, pag-iisipan ko ang alok mo, Mr. David Gonzales. Dugtong niya sa naputol nitong salita. Okay, nasabi na lang nito. Umalis na nga siya ng gabing yon sa bahay ng mag-iina, pero hindi pa rin siya napalagay, kaya't nanatili lang siya sa kotse niya ng magdamag at naroon sa labas ng bahay ng mga ito. Lingid sa kaalaman niyang nakita siya ni Marina. Nang gabing yon, pinagmamasda ni Marina ang mga anak. Narinig pa niya ang pagsasalita ng mga ito kahit na natutulog. Si Leo, alam niyang pagod na pagod sa kakalako ng tubig. Maging si Liza. Si Laila naman ay gustong-gustong makapag-aral. Si Lyra naman ay nagkakaedad na rin. Maging si Liam. Ang sama ko sa inyo mga anak. Nag-iisip ako samantalang nariyan ang isang tao na may mabuting puso para bigyan kayo ng mga pangangailangan nyo ng walang hinihinging kapalit. Bulong ni Marina sa sarili. Kaya ng gabing yon, nakagawa na ito ng desisyon. Malakas na katok sa bintana ng kaniyang sasakyan ang nagpamulat sa kaniya. Hindi niya akalaing nakasubsob na pala siya sa manibela at nakaidlip siya. Mang David, tawag po kay ni nanay. Nakangiti ang inosenteng nagsasalita na si Lyra habang kinakalampag nito ang pintuan ng sasakyan. Okay Lyra, sige, sabay na tayong pumasok sa loob ng bahay niyo. Sabi niya. Naisip niyang alam pala ng ina ng mga bata na naroon lang siya. Mang David, kain na po ulit tayo. Sabi ni Leo nang makita siya nito. Ito palang nag-aabalang maghanda ng kanilang almusal. Daddy David, ipinagtimpla ko po kayo ng kape. Malambing na tawag ni Laila sa kanya. Medyo nagulat siya sa itinawag nito sa kanya. Pasensya ka na kay Laila. Gusto kasi niyang magkaroon ng tatay. Sabi bigla ni Marina. Napatingin naman siya kay Laila na napapanguso habang nakatingin sa kanya. Gusto ko po pero ayoko kay Mang Badong. Pwede po bang ikaw na lang? Inosente nitong tanong sa kanya. Siya naman ay bahagyang ngumiti. Oo naman, bakit hindi? Kahit na kunwari lang papayag ako. Tawagin mo akong daddy. Sagot niya kay Laila. Yes! Nasabi pa ni Laila na tila ba nanalo sa loto. Oo, papayag na ako sa alok mong trabaho. Pwede bang ipasok ko sila sa school habang nagtatrabaho ako sa farm mo? Tanong ni Marina. Oo naman. Isa yun sa mga benefits. So, payag ka na? Oo, nakaayos na mga gamit na dadalhin namin. Sabi pa nito. No need. Pwede tayong mamili na lang ng mga damit ng mga bata. Yung mga importante na lang sa'yong dalhin mo. Sabi niya.
Pagkalipas nga ng ilang oras, ay nasa sasakyan na niya ang mga ito. Dumaan pa sila sa isang mall at binili niya ng mga damit ang mga bata. Nakakita rin ng laruan sina Lyra at Liam. Nako mga bata, hindi tayo bibili niyan. Damit lang, okay? Mahina at mariin niyang sabi sa dalawang bata. Nakanguso namang tumango ang mga ito. Bakit hindi natin sila bilhan? Kahit na tig-iisa lang. Sabi niya. Huwag Mr. David, baka masanay sila. Ayokong masanay sila sa luho. Umpisa pa lang ay pinaunawa ko na sa kanila na hindi pwede ang ganung bagay. Pero alam ko na may panahon na dapat kong ibigay ang gusto nila. Hindi nga lang ngayon. Determinado niyang sabi. Tumango na lang siya para hindi na ikagalit ni Marina ang tungkol doon. Matapos mamili, ay kumain din sila sa isa sa mga sikat na pambatang fast food sa mall. Yehey! Ito po ang unang beses kong makita ng malapitan ng malaking stop toy na yon. Yung malaking bubuyog. Sabi ni Lyra habang tinuturo yung mascot sa entrance pa lang ng fast food. Nanay, dapat doon na lang po tayo sa isang yun. Lalaki ang nasa labas. Nakakatakot po ang malaking bubuyog. Hiyaw naman ni Liam na matanda ng 2 taon kay Lyra. Liam, okay na dito. Sikat ang kainan na ito. Palagi ko itong nakikita sa malaking TV doon sa may malaking simbahan. Sabat naman ni Liza sa mga kapatid. Pasensya ka na. Palagi kasi sila dati doon sa malaking telebisyon sa may simbahan. Sabi ni Marina na nahihiya sa kanya. Okay lang yun. Sikat naman kasi ang simbahang pinagtitindahan nyo. Tsaka kilalang magulo at maraming tao parate. Bilib nga ako sa'yo kasi napalaki mo silang mababait na mga bata. Marami na rin kasing mga salbahing bata na kaedad ni Leo. Mabuti't lumaki silang mababait. Sabi pa niya na nakatingin kay Marina. Napansin niyang namula ang pisngi nito sa pagtitig niya. Uy, si nanay namumula. Puna ni Liza sa ina. Ha? Liza ha, tumigil ka. Pabantang sita ni Marina sa anak. Mang David, naghahanap po kami ng mapapangasawa ng nanay namin. Gusto niyo po bang mag-apply? Inosenteng tanong ni Liza. Seryoso pa ito habang may hawak na tinidor sa kaliwang kamay. Ano bang klaseng tanong yan, Liza? Kumain ka na nga lang? May gigil na saway ni Marina. Pasensya ka na sa mga sinasabi ng mga anak ko ha. Ang kukulit nila. Baling nito sa kanya at halatang nahihiya ito. Mang David, may asawa na po ba kayo? O kaya po, GF? Si Leo naman ang nagtanong sa kanya. Leo, ano ba kayo? Kung ano-anong naiisipan yung itanong sa kanya. Kumain na lang kayo at huwag kayong makulit. At saka saan mo naman natutunan ang salitang GF? Saway muli ni Marina. Hayaan mo lang sila. Ganyan talagang mga bata. Sa sobrang curious nila sa mga bagay sa paligid nila, nagiging matanong sila. Tsaka tama lang na magtanong kayo para magkakilala tayo ng lubusan. Nakangiti niyang sagot sa ina ng mga bata. Girlfriend bang ibig mong sabihin, Leo? Baling naman niya sa batang si Leo. Opo. Maiksi nitong tugon. Napansin niya na lahat ay natigilan at nakatingin lang sa kanya. Parang interesadong malaman ang love life niya. Wala. Mag-isa lang ako sa buhay. Matapos mamatay ng mga magulang ko, 3 taon ang nakakaraan. Kaya ako na lang ang naninirahan sa bahay namin. Libangan ko nga ang mag-alaga ng mga hayop kung saan ko kayo dadalhin. Paliwanag niya. Nang masabi niyang mga yon, nakita niyang tila nakahinga ng maluwag ang 5 bata. Oh, masaya na kayo. Nahalungkat na ninyo ang pagkatao ni Mr. David. Sige na, kumain na kayo. Sabi na lang ni Marina. Salamat po. Masaya po kami na wala pa po kayong asawa. Nabulalas ni Laila. Nakita niyang pinanlakihan ni Marina ng mga mata niya ang anak na si Laila. Agad naman itong tumiklo. Sa puntong yon ay natawa na lang siya. Makukulit at madadaldalang mga anak ni Marina. Ngunit kitang-kita niya ang malaking respeto ng mga ito sa ina at madaling nakukuha sa tingin. Kaya kahit na mahirap lang ang mga ito at salat sa yaman o material na bagay, nakikita niyang busog ang mga ito sa pagmamahal ng kanilang ina. Masarap siguro siyang magmahal, nasabi ni David sa isipan. 2 oras ang inabot nila sa biyahe bago nakarating ng Batangas.
may malaking lupain doon ng mga magulang niya. Ang totoong nagpalaki ng farm na yon, marami naman siyang tauhan. Meron ring sakahan. Ang sinasabi niyang paaalagaan niya sa mga ito ay yun lang nasa mansyon nila. May bakuran pa kasi siya na pinagawan niya ng lagay ng mga baboy at sa kabilang dako ay kabayo naman. Mahilig rin kasi siyang sumakay sa kabayo. Wow! Ang daming kabayo! Bulalas ni Leo. Una nilang natanaw ang kwadra ng makapasok ng bakuran ng mansyon. Oo, marami yan. Mamaya kapag nakapagpahinga na kayo, mamamasyal tayo sa bakuran ko. Sabi niya. O mga bata, dahan-dahan lang sa pagbaba ha? Bili ni Marina habang inaalalayan ng mga bata sa pagbaba ng van na sinasakyan nila. Tara sa loob. Sabi pa niya sa mga ito. Nanlalaki ang mga bibig ng mga ito dahil yun sa unang beses na nakakita sila ng napakalaking bahay. Wow! Ang yaman mo po pala, Mang David. Sabi ni Liza. Sige na, at maupo muna kayo sa sopa para makapagpahinga. Maya-maya ay maghahanda tayo ng pangmeryenda. Magpapakuha ako ng buko kay Mang Damian. Sabi niya. Sino po si Mang Damian? Tanong naman ni Lira. Siya yung katiwala sa bukirin. Marami kasi kaming tanim na nyug dito. Sagot niya. Wow! May mga puno po rito na madami? Oo, Lira. Iba talaga kapag sa syudad kayo lumaki. Bihira na kasi ang puno sa Maynila. Tugon niya. Matapos ang ilang sandali ay nasa hapagkainan na sila. Napakarami niyang ipinahandang pagkain sa kaniyang mga tauhan. Wow! Ang dami pong pagkain! Gulat na namang bulalas ni Lira. Lira anak, napapansin ko na nakakailang wow ka na. Biro ni Marina sa bunsong anak. Oo nga po nanay, mamaya po, mauubos na niya ang salitang wow. Sabat ni Leo. Oo nga, dapat bukas naman Lira yung ibang salitang wow. Sabat din ni Liam. Hindi naman nauubos yun eh. Di ba po Tatay David? Baling ni Lira sa kanya. Agad na namang pinamulahan ng mukha si Marina sa tinawag nito sa kanya. Anak, wag mo siyang tawaging tatay. Kasi hindi siyang tatay mo. Nakakahiya naman kay Sir David. Saway ni Marina kay Lira. Ayos lang yun. Hayaan mo kung anong gusto nilang itawag sa akin. Siguro hindi nakilala ni Lira ang tatay niya. Nasabi niya. Oo. Sina Leo at Liza lang ang lubos na nakakakilala sa papa nila. Sa tatay nila. Nauutal nitong sabi. Silang tatlo ay batang-bata pa nang mawala ang kanilang ama. Kaya sa kanilang lahat ay sina Laila, Lira at Liam ang nananabik sa tatay nila. Sabi pa ni Marina na bahagyang lumungkot. Okay. Masaglang sabi niya para malimutan ng lahat ang kalungkutan. Pagkatapos natin kumain ngayon ay ihahatid ko na kayo sa magiging bahay nyo para hindi kayo mailang. Yay! May bahay na po kami dito, Mang David? Tanong ni Liza. Oo, kaya sige kumain na tayo. Sabi pa niya na lihim na tinapunan ng tingin ang ina ng mga bata. Ilang araw nang lumipas habang naroon sila sa asyenda ni David. Binigyan sila ng sariling tahanan na sapat at maluwag para sa kanilang anim. Nang araw na yon ay sinisimulan niya ang kaniyang trabaho, ang maglinis ng mga kwadra at ng kural ng baboy. Yun kasi ang kanilang nagiging trabaho sa lugar na yon, alagaan ng mga hayop. Sina Leo at Lira ay tinutulungan siya sa pagpapakain ng mga manok at pato. Naroon lang yun sa buong bakuran. Sa bandang dulo ay may maliit na sapa, kung saan naroon naglalagi ang mga alagang pato at may pabo rin. Wow! Nanay, ang ganda po ng buntot ng pabo kapag bumubo ka. Sabi ni Laila. Oo nga anak. Siya nga pala, sa darating na pasukan, ipapa-enroll na kita sa grade 1. Baka makasabay mo si Lira. Ayos lang ba sa'yo? Wow! Opo, mabuti naman po at makakasabay ko na si Lira. Akala ko po kasi ako ang magtuturo sa kanya kapag mahusay na akong bumasa. Sabi pa nito. Nanay, hindi po ba pwedeng si Mang David ang maging bago naming tatay? Isa pa po. Saad ni Leo na may gustong sabihin. Si Leo kasi 12 taong gulang na. At sa kanilang lahat ay ito lang ang naging saksi sa lahat ng paghihirap niya. Leo anak, alam kong marami ka nang nauunawaan sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Pero maaari bang
ilihim mo na lang lahat ng yun? Bakit po? Ayaw niyo pong malaman na... Leo anak, mahal na mahal ko kayo. At ang gusto ko dumating ang time na kapag may magmamahal sa akin, gusto ko kayo ang una niyang mahalin. Hindi ko kayo pababayaan kahit na anong mangyari. Malinaw ba? Seryoso niyang sabi sa batang si Leo. Opo, Nay. Tapos ay napayakap sa kanya ng mahigpit si Leo. Salamat po, Nanay, sa pagmamahal niyo po sa amin. Sabi pa ni Leo at pinunasan ang namamasang mga mata. Basta ako, gusto ko si Sir David para kay Nanay. Mayabang na sabi ni Lyra. Natawa siya kasi Sir na rin ang tawag nito sa lalaking tumulong sa kanila. Opo, ako din po. Si Sir David po ang gusto ko para sa inyo, Nanay. Taas ang kamay na gusto si Sir David. Sigaw pa ni Liam. Nagtawanan silang lahat at nagtaasan ng mga kamay ang 5 bata. Yung si Laila at Lyra ay 2 kamay pang itinaas. Hindi naman nagpatalo si Liam at itinaas rin ang isa pang kamay. Lingid sa kaalaman nila na pinagmamasdan sila ni David mula sa di kalayuan. Napapangiti ito habang nakikita silang nag-uusap. Boto silang lahat sa akin. Sabi pa niya sa isipan niya habang nangingiti. Hi sir, bakit hindi niyo pa puligawan si Marina? Nako sir, baka maunahan pa kayo ni Jetro. Sabi ni Simeon. Ano? Sinong Jetro? Taka niyang tanong dahil bago ang pangalang yon sa pandinig niya. Si Jetro po, anak ni Mang Doming. Binata po yon at nakapagtapos na po ng pag-aaral sa kabisera. Kauuwi lang po niya rito at may ilang linggo na rin siyang nagtuturo sa mababang paaralan ng lugar natin. Paliwanag ni Simeon. May anak pala si Mang Doming na ngayon ay isa ng teacher? Gulat niyang tanong. Oo sir, at lamang ka lang ng 2 paligo. Baka mamaya makilala ng mga bata si Jetro. Kasi magiging guro nila yun sa pagpasok sa school. Malay mo sir, baka ituloy ni Jetro ang kanyang balak na panliligaw. Narinig ko kasing ipinagtatanong niya si Marina nung nakita niya itong nagtungo sa pataniman nung isang araw. Kwento pa ni Simeon. Dahil doon ay nakadama siya ng pag-aalala. Ano ka ba naman? Okay lang naman kung may magkagusto kay Marina. Lalo na kung kaya namang mahalin at tanggapin rin ang mga bata. Hindi lang si Marina ang mamahalin. Sagot niya na pilit ikinubli ang takot sa puso niya. Bahala ka sir. Ang akin lang naman syempre. Mas may tiwala ako sa sarili ko. Kung ano ang kaya kong ibigay kaysa sa kayang ibigay ng iba. Nauunawaan mo ko sa punto ko sir. Makahulog ang sabi ni Simeon. Nang gabing yon, hindi siya pinatulog ng mga sinabi ni Simeon. Kaya lang kasi, nag-aalangan siya kung magugustuhan ba siya ni Marina. Naisip niya tuloy na sana ay hindi na lang niya ito dinala sa kanilang lugar. Hay Marina, hindi ako makatulog. Bulong niya. Napatayo siya at napalapit sa bintana. Nakita niyang may ilaw pa ang kwadra nila. Naisip niya na baka may tao roon, kaya't bumaba siya. Sino kaya yun? 11:00 na ng gabi. Bakit kaya bukas ang ilaw? Mga tanong na naglalagi sa kaniyang isip habang bitbit ang flashlight dahil iniisip niyang madilim na ang daraanan niya patungo sa kwadra. Ay, kabayo ka! Sabay pa nilang nasabi nang magkabungguan sila. Sir David, bakit po narito kayo? Tanong ni Marina. Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit narito ka pa? Ang mga bata. Agad niyang tanong. Nako, natutulog na po sila. Narito po ako kasi inaabangan ko yung kabaying si Cedra. Ayun at nagli-labor siya. Sabi pa nito. Bakit hindi mo sinabi? Hindi na ikaw ang dapat na nag-aasikaso niyan. Bigla niyang nasabi nang may halong inis. Pero hindi para sa babae, kundi sa sarili niya. Galit po ba kayo, sir? Tanong ni Marina. Ha? Sorry. Tumaas ang boses ko. Mali kasi Marina. Maling-mali. Mahina niyang sabi sa babae. Ha? Anong mali? Nagtatakang tanong ni Marina. Hindi kita dapat hinayaang magtrabaho sa lugar na to. Natatakot kasi ako sa sasabihin ng iba at sa iisipin mo sa akin. Sabi niya bigla kay Marina. Ha? Anong ibig mong sabihin? Okay lang kami.
okay lang ako. Mahinang tugon nito. Sa akin hindi. Hindi kita dapat pinahihirapan ng ganito. Bukas na bukas, ililipat ko na kayo sa mansyon. Hindi ka na pwedeng magtrabaho ng ganito kabigat na trabaho. Alam mo bang mahirap magpaanak ng kabayo? Mga eksperto lang ang nakakagawa niyan. Tatawagan ko si Mang Damian. Sabi pa niya na tinangkang kunin ng cellphone niya. Sandali lang. Mahinang pigil nito sa kanya. Ha? Malapit na siyang manganak. Sige, tawagan mo si Mang Damian. Pero hihintayin ko rin na maisilang niya ang anak niya. Alam kong mahirap manganak kaya babantayan ko siya. Giit ni Marina sa kanya. Kaya nang matawagan niya si Mang Damian, hinintay na lang nila ang pagdating nito. Naroon silang dalawa habang pinagmamasdan ang paglilabor ng kabayo. Marina, hindi kita dapat pinagtrabaho rito. Dapat pala sa bahay na lang kayo. Sabi niyang muli. Ayos lang naman kami tsaka magugulo ang mga anak ko. Baka maabala ka pa nila. Bigla niyang kinuha ang mga kamay ni Marina na ikinapanlaki naman ang mga mata nito. Bakit sir? Tanong nito. Ako kasi hindi naayos. Nag-aalala ako sa inyo. Tsaka natatakot ako na baka mamaya may makilala kang iba. Tapos sa kanya mo ibigay ang tiwala mo. Hindi ba pwedeng sa akin na lang, Marina? Tanong niya. Sa'yo? Oo. Sa tingin ko hindi ko kayang malayo kayong lahat sa akin. Sa halos isang buwan na nating magkakasama. Mali ako na inilaga ko pa kayo rito. Gayong nakikita kong nahihirapan ka. Bakit hindi mo ko bigyan ng pagkakataon, Marina? Binata ako at walang ibang pananagutan. Ipinapangako ko sa'yo na mamahalin ko kayo. Sabi niya. Sigurado ka? 5 ang mga anak ko. Sigurado kang kaya mo silang mahalin? Hindi lang ako? Tanong ni Marina nang may paniniguro. Oo, sa totoo lang mahal ko kayo. Ikaw at sila. Hindi ko kayang wala kayo sa paningin ko. Gabi-gabi ko kayong naiisip. At nag-aalala ko sa inyong lahat. Kaya sana Marina, hayaan mo ako at bigyan ng pagkakataon na pangalagaan ko kayo. Pakiusap niya pa. Nanay, sige na po. Pumayag na po kayo. Sigaw ni Lira at nang lingunin nila ang pinanggalingan ng boses, naroon palang 5 mga bata. Narinig nila ang lahat ng mga sinabi niya. Oo nga po nanay. Gusto rin po namin si Tatay David para sa inyo at para maging tatay namin. Sabi rin ni Liza at sinang-ayunan ng lahat. Si Leo ay nakatingin lang sa kanya at tumatango. Halika kayo mga anak ko. Naluluhang tawag niya sa mga ito. Alam niyo naman na kayo ang pinakamahalaga sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kung ano ang gusto niyo at kung saan ko kayo makikitang maligaya, doon din ako. Sabi niya. Pero nanay, isipin niyo rin po ang sarili niyo. Kung magugustuhan mo po ba si Sir David, huwag niyo pong gawin ng dahil lang sa amin. Sabat ni Leo. Salamat anak ko, Leo. Sabi niya at nayakap ito. Sige, para pata sa lahat, hayaan niyo at liligawan ko ang nanay niyo hanggang sabihin na niya sa akin na mahal niya rin ako. Pangako ni David sa kanilang lahat. Promise po kapag sinagot po kayo ni nanay, hindi niyo po sasaktan ng nanay namin. Kung hindi po, ako po ang makakalaban niyo. Sabi ni Leo. Anak, salamat. Hindi ko akalaing matured ka na. Binata ka na talaga anak. Sabi ni Marina. Pagkatapos ng kanyang pagtatapat, ay pinalipat na nga niya ang mga ito sa kanilang mansyon. Sinimulan na rin niya ang pakikipagmabutihan ng husto kay Marina. Masaya ang mga ito sa kanilang mga kwarto at dahil nga lalaki sina Leo at Liam, ibinukod niya sila ng silid na tutulugan. Nanay, minsan po tatabi pa rin po ako sa inyong matulog ha? Sabi ni Liam sa ina. Oo naman anak, sa tabi ka ni nanay hanggat hindi ka pa nagbibinata. Masiglang sabi ni Marina. Samantalang hinila niya si Leo patungo sa isa pang silid. Mang David, saan po tayo pupunta? Dito. Sagot niya, sabay bukas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang napakaraming libro. Wow! Pwede po akong mag-aral dito? Tanong ni Leo. Oo,
Hindi lang ikaw, pati sila. Para kapag pasukan na sa susunod na taon, ay handang-handa na kayo. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ng mga ito ang library na puno ng iba't ibang klaseng aklat. May computer set rin doon para sa iba pa nilang nais na malaman. Nako sir, salamat po. Gusto talaga nilang matuto. Sabi pa ni Marina. Huwag mo na akong tawagin sir. Ito nang simula ng panliligaw ko sa'yo. Kaya David na lang ang itawag mo sa akin. Sabi niya nang may lambing kay Marina. Ha? Sige. Nahihiyang sagot ni Marina. Habang masaya ang lahat dahil sa mga aklat na nakikita at nababasa ng mga ito, sila ni Marina ay nagtungo naman sa kusina. Nasaan na yung mga kasama mo rito? Pinaalis ko na muna. Pinalipat ko sa ibang lugar. Doon na lang muna sila. Para tayo-tayo lang dito sa bahay. Mas masaya kasi, tsaka para hindi sila manibago. Sagot niya habang naghihiwa ng kung ano-anong rekado sa lulutuin nito. Anong lulutuin mo? Tanong ni Marina sa kanya. Eto, tinolang manok sana. Sabi pa niya. Marunong ka ba? Hindi nga gaano. Natatawang sabi niya para lang makuha ang atensyon ng babaeng gusto niya. Yun nga ang naging simula nila na mapalapit sa isa't isa. Habang tumatagal, nahulog nga ang loob ni Marina kay David. Gusto na sana ni Marina na sagutin ang binata. Kaya lang ay si David naman ang hindi na muling nagtatanong tungkol sa damdamin nito. Tila na kontento na itong makita na naroon silang lahat at masaya na ito sa ganoong sitwasyon. Kaya si Marina ay nakadama na baka hindi talaga siya gusto ni David. May oras na umiiwas siya sa binata. Napansin naman ni David ang pag-iwas sa kanya ni Marina. Kaya nakaisip ito ng isang bagay at yun ay ang mag-propose ng kasal sa ina ng mga bata. Leo, Liza, Laila, Lira, Liam, kayong lahat. Ayain niyo si nanay niyo sa may tabing dagat kasi may sorpresa ako sa kanya. Okay ba? Huwag niyong ipapaalam sa kanya na naroon ako. Mariin niyang bilin sa mga ito. Sige po, promise po Tatay David. Nakangiting sabi ng mga bata. Excited ang mga ito na inaya ang kanilang ina kinabukasan ng hapon. Sige na po, Nay. Masaya po kasi kapag napanood natin ang paglubog ng araw sa tabing dagat. Sigurado kayo? Wala si David sa mansyon. Baka mamay magtaka yun kung saan tayo nagpunta. Katwiran niya. Hindi po. Nagpaalam na po kami kay Tatay David at pumayag na po siya. Giit pa ni Liza. Ang kuya mo wala pa. Saan ba sila nagpunta? Hindi ko nga po alam, Nanay. Tara na po. Hinila nila ang ina at wala na nga itong nagawa kundi ang sumunod sa kanila. Nang naroon na sila sa tabing dagat, nagulat siya dahil nakita nila ang magandang dekorasyon na naroon sa buhanginan. Tila kubo na gawa sa mga dahon ng niyog. Pagpasok niya sa loob, ay nakita niya roon si David. Nakaupo ito at doon ay may candlelight pa sa lamesa. May isang bote ng wine at may bulaklak pa sa ibabaw ng lamesa. Yehey! Sige po nanay at tatay, maiwan na po namin kayo. Sigaw ng mga ito. Mag-iingat kayo, huwag kayong pupunta sa tabing dagat, okay? Hiyaw niya sa mga ito. Mahal na mahal mo talaga sila, no? Tanong ni David habang nakangiting nakatitig sa kanya. Oo naman, anak ko yung mga yun eh. Bakit may paganito pa? Tanong niya kay David. Kasi, ito lang naiisip kong paraan para ayain kang pakasal sa akin. Magpakasal na tayo. Kasi mahal kita. Gusto kitang iharap sa altar. May kinuha si David sa bulsa at marahang lumuhod sa kanya. Marina, please, pakasalan mo ako. Sabi pa nito habang hawak ang singsing. Bakit ako pa? Ang dami ko ng anak. Ayos lang ba sa'yo na huli ka na sa buhay ko? Tanong niya sa binata. Walang halaga sa akin ang ganun. Ang mahalaga sa akin ay ang ngayon. Mahal kita. At yun lang ang iniisip ko. Mahal ko rin ang mga bata. Wala nang iba pang dahilan. Sabi ni David.
Nang marinig niya yon ay nayakap niya si David at sumagot siya. Oo David, gusto rin kita. Mahal rin kita. Salamat sa buong puso mong pagtanggap sa mga anak ko. Sabi niya sa binata. Dahil doon ay hinalikan siya ni David sa kaniyang mga labi. Samantalang naroon lang pala sa likod ang mga bata at nakikinig. Yes! Achieve! Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Matapos ang pangyayaring yon, ay ikinasal na sila kagad sa simbahan sa lugar nila. Yay! May tatay na kami! Masayang sabi ng mga bata. Matapos ang kasal, ay nagtungo sila sa Palawan para sa honeymoon. Nang gabing yon sa hotel na tinutuluyan nila, ay naghahanda na siya. Lahat naman ng mga bata ay pinatulog na ni David sa kwartong nakalaan para sa mga bata. Nang makatapos na siyang mag-shower, wala pang asawa niya dahil naroon pa ito sa kabilang silid. Pasado 10:00 ng gabi nang marinig niya itong pumasok. Honey, tapos ka nang mag-shower? Tanong ni David sa kanya. Nagkunwari siyang tulog, kaya inisip nitong natutulog na siya at tumabi na lang ito sa kanya sa kama. Nagulat ito nang bigla siyang humarap. Hindi ka pa pala tulog? Tanong ni David. Hindi pa. Hinihintay kita. Ito ang una nating gabi, hindi ba? Nasabi niya sa asawa. Oo, pero kung pagod ka na, pwede namang sa ibang araw. Sabi ni David. Ngumiti ito at tumingin sa kanya ng malagkit na tila ba nangaakit. Bakit ganyan kang makatingin? Natatawa niyang tanong. Wala lang, ang ganda mo kasi. Lalo na ngayong malapit ng mukha natin sa isa't isa. Mas natititigan kita. Sambit nito. Ikaw rin, ang gwapo mo pala. Sobra. Sabi pa niya. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng mga anak ko. Kaya bilang pasasalamat, may ibibigay ako sa'yo. Pabulong niyang sabi, sabay halik sa labi nito. Hindi naman tinanggihan ni David ang halik na yon. Bagkos ay mas pinaalab nito ang ginawa niya. Hanggang ang gabing yon ay tuluyan nilang pinagsaluhan. Nakalimot na sila hanggang sa mapatigil si David sa kaniyang ginagawa. Nagulat ito at napatitig sa kanya. Marina? Sambit ni David nang may pagtataka at nagtatanong ang mga mata nitong tinitigan siya. Berhen ka pa? Paanong nangyari to? Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Naluluhang sabi ni Marina. Oo, ikaw pa lang ang unang lalaking nakasiping ko. Dalaga pa ako. Sabi niya sa asawa. Ngunit niyakap siya ng mahigpit ni David. Ayos lang sa akin kaya lang masyado mo kong binigla. At ikaw rin. Sana sinabi mong una mong karanasan to. Nag-ingat sana ako. Sorry honey. Mahinang sabi ni David sa kanya. Bahagya siyang natawa. Hindi ka galit dahil niloko kita? Hindi no. Bakit ako magagalit? Napakapalad ko nga't ako palang lalaking una mong minahal. At ang mga bata, alam kong may dahilan ka para ilihim ang katotohanan. Tama ang ginawa mo. Sabi ni David habang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Matapos ang usapang yon ay muli nilang pinagsaluhan ang gabing yon. Naging masaya silang pareho at mas pinasalamatan nilang minahal nila ang isa't isa. Matapos ang kanilang honeymoon, doon pa lang naipagtapat ni Marina at ng mga bata ang totoo kay David. Maliban kay Lyra, na noon lang din nalaman at nakilala ang kanyang tunay na mga magulang. Umuwi rin sila sa bahay na tinitirhan nila dati para kunin ang ilang larawan at alaala ng mga magulang ng mga bata habang nakaupo sila roon. Ibig sabihin na hindi mo pala sila tunay na anak? Tanong ni David habang nakaharap ang lahat ng mga bata. Oo, anak sila ng matalik kong kaibigan na si Celine. Kinupkup ako ni Celine sa bahay niya ng matagal na panahon. Halos itinuring ko siyang kapatid at siya rin ang nag-alaga sa akin hanggang sa nagkaanak sila ng asawa niya. Naroon ako sa bawat pagsilang ng mga batang ito. Ako ang tumutulong sa kaniya hanggang sa ipanganak si Lyra. Bagong panganak pa lang si Lyra nang maaksidente ang mga magulang nila.
Mula noon, ako nang nagpalaki at nag-alaga sa kanila. Kaya tinawag nila akong nanay. At dahil mahal na mahal ko rin sila, kaya hindi ko pinapaalam kahit na kaninong tao na hindi nila ako tunay na ina. Ganoon ang naisip ko nang sa ganon maprotektahan ko sila. At kung may magmamahal man sa akin na kaya rin silang mahalin at ituring na anak, ang siya kong mamahalin at pakakasalan. Paliwanag ni Marina. Mabuti na lang. At ako yun. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sabi pa ni David. Nanay, tatay, nakita ko na po ang kahon na pinaglalagyan ng mga larawan ni Papa at Mama. Sabi ni Leo. Kinuha yun ni Marina at binuksan sa harap nilang lahat. Ito ang iyong ama at ina, Lira. Pagmasdan mong mabuti. Nakangiting sabi ni Marina sa kaniyang anak na si Lira. Sila pala po ang mga mama at papa namin? Inosenteng tanong ni Lira at lahat sila'y tumango. Nakita rin ni David ang larawan ng ina ng mga bata. Siya ba ang mama nila? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni David. Muling lumarawan ang matinding pagkagulat sa mga mata ni David. Oo, honey. Bakit? Takang tanong ni Marina. Honey, you and me are destiny. At siguro, inadyan ng Diyos na makilala ko kayo. Kasi, natitigilang sabi ni David. Bakit? Kasi ano? Natanong ni Marina. Ang babaeng niya ay si Selena Gonzalez. Matagal nang nawawala ang ate ko. Siya ang nakatatanda kong kapatid. Mahinahong salita ni David. Talaga? Gulat niyang sabi at pati ang mga bata ay nagulat din. Oo, ang mga batang to, mga pamangkin ko pala sila. Hindi ko man lang alam na wala na rin pala ang ate ko dito sa mundo. Namatay ang mga magulang namin na lubos ang pagsisisi. Pinigilan nila si ate sa lalaking mahal nito. Kaya lumaya si ate at sumama sa lalaking mahal niya. Dahil sa pride at pagmamatigas ng mga magulang ko, nawala silang hindi nila nakikita ang ate ko. Ang akala ko, mag-isa na lang ako sa mundo. Yun pala, may naiwan si ating mga anak at ngayon ay itinuturing ko na ring mga anak ko. Sabi niya at binuka niya ang mga bisig niya at napaluhod sa sahig upang yakapin ang mga bata. Tatay David! Sambit ng mga ito. Lubos na kaligayahan ang nadarama nilang lahat sa isang malaki at nakakagulat na katotohanan. Salamat sa Diyos at hindi niya hinayaan na hindi tayo magkasama-sama. Salamat dahil naging anak ko kayo, mga pamangkin ko. Naiiyak na pinagmasdan ni Marina ang mga ito. Simula noon ay mas lalo pa nilang minahalang isa't isa. Hindi nagkulang si David sa mga bata. Hindi lang pamangkin ang pagtrato na ginawa niya sa mga ito, kundi katulad ni Marina, minahal at inari nilang tunay nilang mga anak ang 5 batang naiwan ng taong kapwa mahalaga para sa kanila. Honey, tulog na silang lahat? Tanong ni David nang pumasok siya sa silid nila. Oo, ang kukulit na naman ng dalawa. Masyado silang masaya sa unang araw nila sa eskwela. Sagot niya. Siya nga pala, honey. Sasamahan mo ba si Leo sa doktor bukas? Tanong niya sa asawa. Oo nga pala, kailangan ko siyang samahang magpatuli. Binata ng anak natin at lumaki siyang mabait na lalaki. Mana sa tatay David niya. Siyempre mana rin sa tunay niyang papa. Mabait rin naman si Kuya Philip. Talaga, mabuti naman. Akala ko dati, hindi ko na malalaman kung anong nangyari kay Ate Selena. Yun pala, ginawa niyang Celine ang pangalan niya. Napayakap si David sa kanya. Honey, thank you so much. Kasi minahal mo sila. Nahigit pa sa tunay mong anak. Sabi pa ni David. Sa'yo rin, walang hanggang pasasalamat. At sa kanila rin, kasi silang naghanap ng magiging tatay nila. Kulang na nga lang maglagay sila ng paskil sa likod nila na wanted perfect father. Sabi niya na natawa. Nagulat pa siya nang hinalikan siyang bigla ng asawa. Tara na, gawa na tayo ng kapatid nila. Total malaki na si Lira. Pabulong na sabi ni David, sabay hinila ang kumot para itakip sa kanilang dalawa. At sa ilalim noon ay muli nilang pinagsaluhan ang gabi.
Makalipas pa ang 1 taon, nasa high school na si Leo. Nakapasa ito sa pagsusulit para makarating sa high school dahil sa malaki ang nasayang na panahon para sa kaniya noon. Sa tulong ng mga aklat at gabay ng tatay David niya, ay naipasa niya ang pagsusulit at kasalukuyan ng nag-aaral sa high school. Ganon din sina Liza, Laila at Lyra, maging si Liam. Nag-aaral ng masaya. Araw ng linggo kaya nasa bahay silang lahat. Honey! Mainit ang ulo niya palagi sa asawa niyang si David. Hindi niya alam kung bakit. Bakit, honey? Mali na naman yung feeds na binili niyo ni Mang Damian. Ang baho ng dumi ng baboy sa koral. Linisin mo nga yun, pero wag kang uuwi dito kapag amoy koral ka na, ha? Maligo ka muna sa tabing dagat. Utos niya sa asawa. Ha? Ang weird mo naman lately, honey. Ayokong maligo sa dagat ng ako lang mag-isa. Mabuti pa tayong lahat na lang. Sabi ni David. Ayoko mahawahan mo ng amoy ang mga bata. Ikaw lang, gusto ko amoy tubig dagat ka, ha? At gusto ko maalat ang balat mo. Sabi niya sa asawa. Ha? Hindi mo na lang sinabing maging asin ako, honey. Reklamo niya. Nanay, bakit po palagi kayong galit kay tatay? Hindi mo na ba siya mahal? Tanong agad ni Lyra. Ay ewan, pinapaligo ko lang ang tatay niyo sa dagat. Gusto ko kasi ng amoy tubig dagat sa kanya. Bahala kayo. Sabi niya at iniwan ang mga ito. Tatay, kakaiba po si nanay. Ilang linggo na po siyang ganyan. Naalala ko si mama. Ganon din po kay papa nung pinagbubuntis niya si Laila, Liam at Lyra. Sabi ni Leo. Aha, baka po buntis si nanay. Parang may bumbilyang lumabas sa ibabaw ng ulo ni Liza nang sabihin yon. Hala, oo nga no. Parang hindi pa dumarating ang dalaw ng nanay niyo. Napaisip din na sabi ni David. Kaya ginawa niya agad ang gusto ng asawa. Hapon na ay nakababad pa siya sa tubig dagat. Nang umahon ay hindi niya binanlawan ang sarili. Honey, amuin mo ko. Masaya niyang bati sa asawa. Nang makita siya nitong mamasama-sapat amoy dagat nga, masayang lumapit si Marina sa kanya. Wow, honey, ang bango mo. Sabi nito at niyakap agad siya. Honey, confirm, buntis ka ba? Tanong niya. Hindi ko nga alam, honey. Sagot ni Marina. Ang mabuti pa magpa-check up na tayo para hindi ako ang pinagdidiskitahan mo. Sabi niya. Sino? Kung naglilihi ako, ayoko namang sa kabayong maglihi. Baka maging mukhang kabayong anak natin. Sabi ni Marina. Ay, oo nga. Sige, honey. Ako na lang ang paglihian mo para maging kamukha ko ang anak natin. Sambit niya. I love you, honey. Sana nga maging kamukha mo ang anak natin. Sagot pa ni Marina at masayang yumakap sa kanya. Kinaumagahan, nagulat ang lahat kung bakit nagsisisigaw si Liza sa loob ng banyo ng silid nito. Nanay! Nanay! Malakas na hiyaw ni Liza. Naalarma naman silang lahat at napasugod sa silid nito. Bakit anak? Tanong ni David. Tay, si nanay po ang kailangan ko. Sabi ni Liza at mabuti na lang at pupunta na rin siya. O sige honey, ihanda mo ng sasakyan natin at paalis tayo, hindi ba? Sabi niya sa asawa, tsaka pinuntahan ang anak na si Liza. Bakit anak? Tanong ni Marina habang kumakatok. Nang magbukas ang pintuan ay pumasok siya sa loob ng banyo nito. Nakita niyang mapulang dugo sa bowl at sa underwear nito. Nay, sasama ba ako sa ospital? Baka po may sakit ako. Umiiyak na sabi ni Liza. Naalala ko, Liza. Kaarawan mo nga pala ngayon at 11 taong gulang ka na anak. Dalaga ka na. Sabi niya kay Liza. Ano po? Dalaga na ako? Oo anak, kaya mas maingat ka na dapat. Magmula ngayon, buwan-buwan ang darating ang dalaw mo. Ito po ba yung madalas kong marinig na dalaw? Inosenteng tanong ni Liza. Oo anak, kaya ngayon dalaga ka na. Mas maging maingat ka, okay? Sa kwarto ko, meron ako dong napkin. Sandalit kukunin ko. Tapos maglinis ka ng sarili mo, ha? Paglabas niya, nakita niya ang mga kapatid. Nag-aalala sila sa ate Liza nila. Nanay,
Ano pong nangyari kay ate? Tanong nila. Ngumiti siya bago nagsalita. Dalaga na si Ate Liza. Ang bilis ng panahon. Kaya kayo, magpakabait kayo at sulitin ang pagiging bata. Sabi niya at hinimas ang ulo ng 3 anak. Nang nasa ospital na sila, nalaman nga nila na nagdadalang tao siya at iba yung pag-iingat ang ipinayo ng doktor. Mga anak, tulungan natin ang nanay niyo ha. Kasi buntis siya at kailangan niya ng iba yung pag-aalaga. Sabi ni David sa mga anak nila. Opo tatay, aalagaan namin si nanay. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Simula noon ay iba yung pag-iingat na ang ginawa nila sa kanya. Katulad ng pag-aalaga niya, sa mga anak nila ay inaalagaan rin siya ng mga ito. Nasa tabing dagat sila noon at nakaupo sila sa dalampasigan gamit ang upuan. Habang ang mga anak nila ay naglalaro sa kalayuan. Honey, ang bilis ng panahon no? Kapag kapanganak ko, aalagaan ko naman ang baby natin. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin at sa mga anak natin. Sabi niya kay David. Salamat din honey. Alam kong isisilang mo si baby ng malusog at aalagaan mo gaya nila. Tapos ay nahagkan siya ng asawa sa noo. Kapwa nila tinanaw ang 5 bata na pareho nilang minahal at inaring kanila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.